Welcome to the Pag-ibig Fund Housing Loan Counseling, the first step before you can file your housing loan application with Pag-ibig Fund. Here, we will discuss the Pag-ibig Fund Housing Loan Guidelines under the amended Abot Kamay Pabahay Program for developer accounts. Sino ba ang pwedeng mag-avail ng housing loan sa Pag-ibig? An active member of the Pag-ibig Fund na may minimum contribution of 24 months o equivalent to 2 years membership ay maaaring makapag-housing loan sa Pag-ibig Fund. Kung kayo ay active or new member with less than 24 contributions, maaaring bayaran ang kulang na buwan lump sum. Ang mga inactive members naman na may minimum of 24 contributions ay dapat mag-reactivate ng kanilang membership bago makapag-avail sa Pag-ibig. Para sa mga non-members, maaari ding magparehistro at bayaran ang 24 contributions in lump sum payment. Ang pagpaparehistro at ang updating ng Pag-ibig contributions ay maaaring gawin sa Pag-ibig branch office kung saan ihinuhulog ang inyong monthly contributions. Atin pong tandaan na ang inyong lump sum payment ay considered na single payment lamang. Kaya't kailangan na sa mga susunod na mga buwan ay patuloy ang pagbabayad ng contributions upang ang inyong membership ay maging continuous. Ang mga members na nagpa-offset sa kanilang savings o total accumulated value para mabayaran ang dating short-term loan sa Pag-ibig ay maaari ding makapag-housing loan. Bibilangin natin ang mga buwan na nakasama sa offsetting, ngunit dapat na ang natitira sa inyong savings sa Pag-ibig matapos ang offsetting ay hindi bababa sa equivalent amount of 24 monthly contributions. Kung ito ay kulang na, kailangan munang kumpletuhin ang 24 months contribution requirements. Dapat din na ang borrower is not more than 65 years old upon loan application and must not exceed 70 years old at date of loan maturity. He must be insurable o pwede pang tanggapin ng aming mga accredited insurance companies for insurance coverage. Ang ibig sabihin, dapat na kayo ay nasa maayos na kalusugan o walang matinding karamdaman. Kailangan na ang borrower ay may legal capacity to acquire or encumber real property. He or she must be at least 18 years of age. The borrower must pass background and credit checks to be conducted by Pag-ibig or the developer. The borrower must not have an outstanding Pag-ibig housing loan either as principal or co-borrower. Kung mayroon pong existing housing loan, kailangan fully paid muna ang unang housing loan bago makapag-avail ng second loan. Dapat ay hindi nagkaroon ng housing loan sa Pag-ibig na na-foreclosed, canceled, bought back o naging subject ng dasyon and pago o siyang tinatawag na voluntary surrender of property. And lastly, the borrower must have no outstanding MPL or calamity loan in arrears. Kung sakali naman na hindi updated o in arrears ang inyong multipurpose loan or calamity loan, ay kailangan lamang na i-update ninyo ito bago kayo makapag-housing loan. This information shall appear in your Membership Status Verification Slip or MSBS. Ang MSBS is one of our bases in evaluating eligibility and in determining loan entitlement. Magkano ang maaari ninyong mautang sa Pag-ibig o ang inyong magiging loanable amount? The maximum loanable amount for a Pag-ibig housing loan is 3 million pesos. We shall evaluate your loan value based on the lowest of the following: actual need, loan entitlement, capacity to pay, and the loan to collateral ratio. When we say actual need, ito ang loan amount na isinusulat ninyo sa inyong application form o ang selling price of the property being purchased. Ang loan entitlement naman will be based on your monthly contributions. May corresponding contribution rates ang bawat loan amount. Kung gusto ninyong mas mataas na loanable amount, kailangan ninyong magpa-upgrade ng inyong monthly contributions. Narito po.
Tandaan, hintayin muna ang advice ng inyong loan processor bago magpa-upgrade ng contributions. Sa mga Windows 2 accounts, magpapa-upgrade lamang kayo matapos ma-release ang inyong Notice of Loan Approval. At para naman sa Windows 1 accounts, ang upgrading ay gagawin matapos ang loan takeout. Ang Windows 1 ay ang mga developer accounts na covered ng buyback guarantee. Samantalang ang Windows 2 accounts ay yung mga developers na walang buyback guarantee. Ang inyong upgraded contribution rates ang siyang magiging buwan ng contribution ninyo hanggang sa kayo ay matapos ng magbayad sa inyong housing loan. Paano naman ang sistema kung kailangan ninyong mag-upgrade ng contributions? Kung kayo ay qualified sa 850,000 loan na may corresponding contribution rate of 400 pesos monthly, you will be required to pay the additional 200 pesos monthly contribution over the counter after your loan has been approved. At kapag ang inyong loan proceeds ay nai-release na ng Pag-ibig, ang mga susunod na additional 200 peso monthly contributions ay isasama na sa inyong monthly amortization. Samantala, ang inyong original na contribution na 200 pesos ay patuloy pa rin through salary deduction. Para naman po sa mga self-paying members, ang inyong buong contribution ay isasama na sa monthly amortization after loan takeout. Saan po kayo pupunta para sa updating ng inyong contribution? Para sa NCR accounts, maaari kayong kumuha ng payment order form mula sa servicing department at magbayad sa cash division o sa branch office kung saan kayo nagre-remit ng inyong Pag-ibig contributions. Kung sa probinsya naman, ay pumunta sa Pag-ibig branch office sa inyong lugar. Dalhin at ipakita ang inyong Notice of Loan Approval dahil ito ang magiging basihan ng upgrading ng inyong contribution. Huwag po tayong manghihinayang kung malaki ang inyong binabayad bilang contribution. Ito ay sa dahilang ibabalik ng Pag-ibig ang lahat ng ito kasama ang dividendo sa oras na kayo ay mag-qualify to avail of your Provident Benefit claims. Kaya the bigger your contribution, the larger your savings. Malaki rin ang ma-avail ninyong multipurpose loan. Next is the capacity to pay. Kailangan po ng monthly amortization ng loan ay hindi tataas sa 40% ng inyong net disposable income or NDI. Paano malalaman ang inyong capacity to pay? Ang capacity to pay ay ibinabase ng Pag-ibig sa mga sumusunod na dokumento. Para sa mga empleyado mula sa private at government sector, ito ay maaaring ibase sa alinman sa mga sumusunod. Notarized Certificate of Employment and Compensation using the Pag-ibig format, Notarized Certificate of Employment and Compensation using the employer's format na may kasamang latest 1-month payslip, o sa inyong income tax return o BIR form number 2316 na may kasamang latest 1-month payslip. Sa mga self-employed o iyong mga may sariling negosyo o professionals, ibabase ito sa income tax return at audited financial statements at official receipt of tax payment mula sa bangko, DTI registration o mayor's permit. At para sa mga overseas Filipino workers, makikita ito sa inyong employment contract na kinakailangan ay nakasulat sa Ingles o may English translation, o iba pang proofs of income duly validated and certified or initialed by the assigned Pag-ibig Information Officer. Ano naman ang net disposable income o net take-home pay? Ito ay ang gross monthly salary minus all statutory deductions tulad ng SSS or GSIS contributions, tax or BIR payments, PhilHealth contributions, regular Pag-ibig contributions, at iba pang payments on outstanding loans. Narito po ang ilang halimbawa ng required net disposable income and its corresponding loan amount. Kung hindi aabot ang iyong NDI sa halaga na kinakailangan, ay maaaring gamitin ang Combined or Aggregate Family Income. Para sa mga borrowers
na ang civil status ay single, maaaring isama ang income ng mga magulang, at sa mga married borrowers naman, ay maaaring isama ang income ng asawa at mga unmarried children. Maaari din kumuha ng dalawang co-borrowers na dapat ay kamag-anak ng borrower hanggang second civil degree of consanguinity or affinity tulad ng mga magulang at mga kapatid. Ang mga co-borrowers ay dapat active members din ng Pag-ibig Fund. Narito po ang mga kailangang dokumento sa paggamit ng combined family income o co-borrowers. Para sa combined income, kailangan ng proof of relationship tulad ng birth certificate o marriage contract. Proof of income tulad ng CEC, ITR, payslip or contract of employment. At para sa magiging co-borrowers, ang mga eligibility requirements ay tulad sa regular housing loan borrowers. No existing housing loan, must attend loan counseling session, has a minimum of 24 monthly contributions, an active member upon loan application, must pass the credit check either by Pag-ibig or the developer, has no history of housing loan that has